Now, next is diabetes. Now, if you're going to look at the ingredients of diabetes, so you have insulin plant as its major component. Kasi there was a human study in India, no? Yung insulin plant alone, yun yung binigay sa mga diabetics. So there are two groups. When we say human study, placebo siya. Yung isa binigyan ng walang laman na capsule, pero may capsule na iniinom. Yung isang group, binigyan sila ng capsule na ang laman is powdered insulin plant. So, parehas na diabetics yung mga tao, then parehas din yung diet nila throughout the study. So, they found out mas maganda yung sugar levels ng group na binibigyan ng insulin plant. So, in human study, napatunayan siya na nakaka-regulate ng blood sugar sa insulin plant. So, hindi lang yun yung content niya. Aside from insulin plant, meron din siyang Banaba. Now, sino po nakakilala kay Banaba? Okay, si Banaba is saan yung ginagamit? Para sa kidney, but that's the secondary effect. The primary effect of Banaba is also to lower the blood sugar level. Yun yung unang gamit niya, nakakababa siya ng sugar. Tapos secondary, kidney, nakaka-protect siya ng kidney. So, di ba yung mga diabetics, sila yung nagdadialysis later on kasi ang daming tinitake na maintenance meds kasi sira yung kidney. So, Banaba is to protect the kidney. Yan. Kasi sa ano yan complication ng diabetes is diabetic retinopathy. Actually, katulad din ng retinopathy, nephropathy. Ang mata at saka yung kidney parehas na nasisira sa diabetes pag hindi na-control yung sugar. So yung turmeric is anti-inflammatory kasi inflammatory disease ang diabetes. Maraming namamaga sa loob ng katawan na hindi nyo lang nakikita. So yung mga ugat natin nagkakaroon ng inflammation dyan when you are diabetic. Then there's serpentina siya and may ampalaya siya. Yan yung mga mapapait. Kaya pag binuksan niyo yung capsule or pag dinighay niyo siya, medyo mapait yung lasa niya because of the two ingredients na mapait. Kasi pang-metabolize siya ng sugar. So how do we take this? Depende sa level ng sugar. Kung ang level of sugar mo is 101 up to 125, that's actually the pre-diabetic range, no? Pwede isa sa umaga, isa sa gabi. Pag lumagpas ka na sa 126 up to 180, that's diabetic level na pero hindi pa naman masyadong mataas, gagawin 3 beses a day. Pero if your sugar is 200 up, kailangan dalawa. Yun yung intake niya. Para mapababa yung sugar. Now, yung dosage, you have to control it, or you have to base it on your actual FDS pag tinitake nyo. Hindi, porque nung nag-testing kayo, 220 yung sugar, nag-take kayo ng dalawa, kasi hindi na kayo nag-testing. Pag bumaba na kasi yung sugar, tapos mataas pa rin yung intake nyo ng diabetes, baka mag-hypo. Kaya dapat, binibase nyo talaga sa actual result, no? Sugar, yung intake ng diabetes. So kung bumaba na siya sa 150, i-reduce niyo na siya sa tag-iisang capsule in 3 times a day. So nakuha po? Okay, so that's very important. Hindi kasi ginagawa yun sa synthetic meds. So sa sinabi sa inyo, i-take mo to araw-araw. Ang nangyayari, mababa na take pa rin ang take, kaya namamatay yung mga pasyente. Nagkakaroon ng cardiac arrest, hindi na nagigising yung mga diabetics because of nag-hypo na, nag-take pa ng metformin, patay. Kaya dapat i-adjust din natin. Now,